Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Pag-usapan natin ito, no? Itong ganitong insulation, no? Effective ba talaga to itong insulation na may foam? Foam insulation. Kasi ngayon, mainit, no? So interested tayo paano natin palalamigin yung bahay natin na hindi na tayo kailangang gumastos ng malaki. Halimbawa, pagganahin ng aircon ng 24/7, paano mas magiging comfortable? No? Hindi naman ibig sabihin na magiging sobrang lamig ng bahay mo, pero mababawasan yung init. No? Isa nga sa mga sagot, ito, yung ganitong klase ng insulation. So, pag-usapan natin kung effective ba ito. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Una sa lahat, kung hindi ka pa subscribe dito sa aking Facebook or YouTube channel, mag-subscribe ka na. Dami na nating videos na nagawa tungkol sa architecture, construction, project management, at tungkol sa iba-iba pang mga bagay-bagay tungkol sa pagtatayo ng bahay o ng iba pang mga construction projects. At meron na rin akong ginawang playlist. Yan. Kasi maraming interested kung paano palalamigin yung bahay nang hindi na kailangang mag-aircon. No? Siyempre, hindi naman ibig sabihin na magiging winter sa bahay mo. Kaya, kasing lamig ng aircon, no? Air conditioned na bahay. No? Pero may paraan para maibsan man lang yung sobrang init. No? Mayroon na akong playlist na ginawa. No? So, tignan mo yung playlist at marami kang matututunan tungkol nga sa topic na ito. Pag-usapan na natin yung topic. Itong insulation foam or foil insulation. So, itong ganitong klase, ito, manipis to, sample lang naman ito. Meron pang mas makapal dito. Yung isang side niya, aluminum foil. Yung kabilang side naman ay foam. So, merong mas makapal, no? May may mga rating to, no? R14, etc., etc. Pero, ito talaga ang binibili mo dito. Itong insulation foil. Bakit? Kasi, itong insulation foil ay tinatawag na radiant insulation. Anong ibig sabihin ng radiant insulation? Ibig sabihin, kung saan mo siya hinarap na source ng init, yung init na dapat sana ay makaka-affect doon sa space, ibabato niya doon sa source. Parang reflective insulator ito. So let's say, ito ang yero. Ito sample-sample lang tayo. Hindi man ako pwedeng magbuhat ng yero dito. Ito yung yero. So ito ang init, no? Nandiyan ang init. Babad na babad sa araw yan, sa tanghali. So, ibig sabihin, iinit tong yerong to. Magkakaroon siya ng init, no? Yung init mamamaga dyan. No? Tapos, pupunta na yan sa paligid niya. So, itong space na to magiging mainit, ito magiging mainit. Pero kapag nilagay mo ito, ay tatalbog yung init pabalik dito sa source. So, magiging behavior ng init, gaganon siya. Tapos babalik. No? Reflect. Magre-reflect yung init. So, ang tamang paraan ng pag-i-install nito, halimbawa, yung binili mo ay single lang yung foil. Single side lang yung foil. Dapat yung foil ay nakaharap dun sa source. Ano ba yung source ng init? O edi yung yero. Kunyari, ito yung yero. Dito siya nakaharap. Meron din namang double. Double yung insulation, di ba? May nabibiling ganun. Foil dito, foil din dito. So, walang problema yun. Okay naman yun. Kasi, ang magiging principle nga nun, kung saan yung init na babato sa kanya, ibabalik niya lang din. Yan. So, kung dito yung yero mo, ibabalik niya rin. Kaya hindi maganda kung ididikit mo yung yero. Kung ginagawa ng iba, ito na yung yero, may parlina dito. Nandun na yung insulation. Ito yung parlina. Ilalagay na muna nila yung insulation. Tapos ididikit na nila yung yero.
Kung may foam, okay, merong effect siya, pero hindi niya nagagawa yung purpose niya na ibalik yung init. At yung init na yon sana ay mag escape papunta doon sa pinakamalapit na siwang. No? Yung mga butas mo doon sa yung ceiling. O kaya doon sa yung eaves. Yung tinatawag natin na mga vent sa eaves. No? So, mas magiging effective siya kung merong gap. Ang tawag dyan, air gap. Yan. Meron siyang air gap. Kung ito yung yero, meron siyang air gap. Ano ang effective na air gap? Ako nga, ginagawa ko. Kahit kung ano yung Parlin eh. Kasi meron akong ginagamit na walang foam. Insulation lang na foil. Meron ako noon na ginagamit ko yon. Yun ang ginamit ko sa kung napanood niyo yung Atrium House. Effective yun, no? Ang ginawa ko, gawin ko dun sa insulation na ginawa namin dun sa Atrium House. Gawin tayo, arkitekto tayo eh. Ganito. Kung ito yung yero ko, yan yung yero ito yung Parlins, si Purlins. Yan yung aking text ko. Saan ko nilagay yung foil? Dito. Dito ko nilagay. Yan. So, meron siyang air gap. Tapos, yung init, lalabas yan doon. Kunyari, nandito yung kunyari, ito na yung labas, Ito na yung labas ng yero. Meron ako ditong fascia board. Meron ako ditong vent. Yan. Merong vent dyan. Lalabas dyan yung init. Lalabas dyan yung init. Ito yung aking wall. Diba? So, ito yung interior, ito yung outdoor. Na ma-manage ko yung magandang temperature. Meron yan, may product na ganyan. Foil lang talaga siya. Wala siyang foam. Merong ganyan. Hanap kayo. Marami kayong makikita yan. Shopee. Shopee. Insulation siya na talagang foil lang. Wala nang ganito. Ako nga para sa akin para sa akin, hindi mo kailangan to Kasi ito naman talaga yung gumagana insulation foil sa setting natin sa Philippines. Kasi wala naman tayo winter Ang pinoprotektahan natin yung init. Kasi sobrang init kapag summer. Yung mga may foam naman, yung may mga kapal na foam, yung rock wool. Ang temperature naman na niya, minamaintain niya, yung lamig. O yung init. Kapag malamig na malamig dito, si winter sa ibang bansa, ayaw nilang pumunta gumapang yung lamig papunta sa loob. So, meron silang makapal na. Kailangan nila ng kapal Kailangan makapal. Kaya merong foam. Tayo, wala naman tayong winter So, sa akin, okay na to. Okay na to. Kaya nga, ginagamit ko, wala nang puti, wala nang foam. Merong galing Malaysia na product Hindi ko na muna babanggitin kung saan yun. Hanapin nyo na lang. So, yung principle na yon kapag ginawa natin, magiging effective to. Remember, wag mo siyang ididikit sa yero. Tapos itong side na to, nakaharap sa source. Ito yung yero, nakaharap siya doon. Tapos wag mo siyang ididikit. Lagyan mo siya ng air gap. At least, ako kung ano yung depth ng C purlins, pwede na yun. Kung ang C purlins mo ay 4 inches, pwede na yun. Ang importante, mayroong gagalawan yung init para makalabas siya. Kasi air yan Hindi mo siya pwedeng gipitin Hindi siya makaka-flow. So, lagyan mo siya ng gap.
para gumalaw siya palabas ng building nyo. Okay, maraming salamat. Ingat po tayong lahat hanggang sa susunod. Manood kayo ulit. Ako po si Architect Ed. Bye!